Sige, heto na tayo. Sa harap natin, may mga materyales kang binigay tungkol sa isang tanong na, simple lang pakinggan pero sobrang komplikado pala. Ano ba talaga ang pinakamalaking panganib para sa isang misyonero sa field? Oo, Kasi 'di ba, ang unang papasok sa isip natin, siguro pag-uusig o kaya kulang sa pera. yung mga classic na challenges. O yung hirap mag-adjust sa ibang kultura, pero ang sinasabi ng mga source mo, hindi yun ang pinakatmatindi. Ang tunay na kalaban daw ay yung nangyayari kapag humupa na yung paunang excitement, yung apoy ng simula, 'di ba? Yung adrenaline rush, kumbaga. Oo, at naiwan na lang yung araw-araw na realidad. Kaya sa paghimay natin ngayon, alamin natin kung bakit ang pagtitiyaga, yung tinatawag nilang endurance sa English, at hindi lang yung paunang sigasig o zeal, ang tunay na sukatan ng pangmatagalang epekto sa misyon. Sige, sige. At ang sekreto para dyan na ayon sa mga materyales mo ay isang bagay na madalas nating kinaliligtaan, ang patuloy at personal na pag-aalaga o coaching. Tara, simulan na nating hukayin yan. Okay, simulan natin sa unang malaking ideya na lumabas sa mga binasa ko. May pagkakaiba daw talaga ang sigasig at pagtitiig. Malaki. Sabi rito, yung sigasig, yan yung parang rocket fuel. Yan yung naglalabas sa'yo sa atmosphere, di ba? Yung nagpagpasimula ng lahat. Oo, yung launch. Pero hindi yan yung magdadala sa'yo sa destination mo. Meron daw tayong unexamined assumption, isang palagay na hindi natin sinusuri, na kapag pinagsama mo yung calling at yung training, Automatic na. oo, automatic na ang resulta ay pagtitiig. Pero parang hindi raw ganun kasimple. At dyan mismo nagkakamali ang marami. Yan yung bitag. Kasi ang buong sistema madalas nakatutok lang sa paghanda at pagpapadala. Sa simula, O sa simula, pero pagdating sa pag-aalaga o pastoral care habang nasa field na, doon nagkakaroon ng malaking butas. Ang sinasabi ng sources, ang pagiging epektibo ng isang misyonero ay hindi nasusustain ng impormasyon lang na nakuha niya sa training. okay. Kailangan ng formation, yung patuloy na paghubog sa paglipas ng panahon. Kaya yung burnout at maagang pagalis sa field, hindi yan madalas sinyalis ng mahinang calling. Hindi pala. Sintomas yan ng isang sistema na parang sinasabing, o sige, handa ka na, bahala ka na dyan. Itinuturing na tapos na ang trabaho pagka-deploy, pero sa totoo lang, doon pa lang nagsisimula ang tunay na laban. Grabe, yung information versus formation, malaking bagay yan. Binanggit din dito bilang halimbawa si Apostol Pablo. Kung may tao mang puno ng sigasig, siya na yon, di ba? Sobra. Yung dating manguusig na naging apostol. Pero paano ipinapakita ng mga materyales mo na kahit siya, kahit yung ganong klasing tao, kailangan ng paghubog at hindi lang puro sigasig? Magandang punto yan. Kasi yung sigasig ni Pablo nung una, bago niya makilala si Kristo, ay nakatuon sa maling bagay. Puno siya ng apoy, pero yung apoy na yon, nakakasunog at nakakasira, di ba? Tama? Ang nangyari sa daan ng Damasco ay hindi lang pagbabago ng isip. Ito ay simula ng pagre-redirect ng nag-aalab na sigasig na yon. Pero kinailangan pa rin niya ng mga taon ng paghubog. May panahon na nasa Arabia siya, may panahon na kasama niya si Bernabe. Ang aral doon ay ito. Ang sigasig, kung hahayaan lang, ay parang apoy na walang istruktura. Parang bonfire. Oo, parang bonfire. Malakas sa simula, pero mabilis maubos. Kailangan ito ng fireplace, isang istruktura, para magbigay ng init ng matagalan. Ang formation ang nagbibigay ng istrukturang yon. Okay? So, kung hindi sapat ang sigasig at may butas sa sistema, baka isipin ng iba, di ba't yun ang purpose ng training? Yun ang akala. Pero dito nagiging interesante ang sinasabi ng sources mo dahil may malaki raw pagkakaiba ang paghanda sa isang tao kumpara sa pag-aalaga sa kanya habang nasa gitna na siya ng laban. Eksakto. Diyan pumapasok yung sinasabi mong training versus coaching. Ayon sa mga materyales, ang training ay para sa mga inaasahan mong mangyari, yung mga predictable challenges. Okay, yung mga nasa libro? Oo, yung teolohiya, yung wika, yung kultura, yung mga skills sa ministry. Inihahanda ka nito para sa mga kilalang kalaban.
Pero ang coaching, iba ang layunin niyan. Ang coaching ang sumusuporta sa'yo para sa mga hindi mo inaasahan, yung mga unpredictable realities sa field. Ah, Yung pag-atake ng kalungkutan, yung biglaang conflict sa team, yung pagkadismaya kapag hindi nangyayari ang inaasahan mo. Walang textbook para doon. at ang ginagamit na pinakamalaking halimbawa dito ay yung relasyon ulit ni Pablo. Pero ngayon, kina Timoteo at Tito. Oo. Hindi niya lang sila sinanay tapos pinabayaan. May isang quote dito na tumatak sa akin. He was a relentless coach from a distance. Pwede mo bang i-unpack yan para sa amin? Grabe yung relentless, no? Sa mga sulat niya, kitang-kita yun. Hindi lang siya nagbibigay ng mga utos o doktrina. Hindi lang instructions. Hindi. Tinatalakay niya yung mga personal na laban ni Timoteo. Sinasabi niya, huwag mong hayaang hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan. Ina-address niya yung insecurity. Wow! Tinatalakay niya ang takot, ang panhihina ng loob, nagbibigay siya ng practical advice sa mga komplikadong sitwasyon sa kultura. Sa madaling salita, hindi niya lang sinabi, ito ang impormasyon, i-apply mo. Bahala ka na. Oo, ang sinasabi niya ay nakikita kita, alam ko ang pinagdadaanan mo at kasama mo ako sa prosesong ito. Ang nagpanatili kay Timoteo ay hindi lang yung galing niya, ito yung companionship. Yung pakiramdam na may kasama siyang naglalakbay kahit na magkalayo sila. Yun yung formation over information na naman. Naalala ko, binanggit din na ganito talaga ang paraan ng Diyos sa paghubog. Hindi ito shortcut. Hindi talaga. Nariyan si Moises, 40 taon sa disyerto. Si David, pinahiran bilang hari pero naghintay ng pagkatagal-tagal. Maging yung mga disipulo, 3 taon silang in-apprentice ni Jesus. Oo. Parang sinasabi ng sources mo na ang modernong sistema ng misyon minsan masyadong minamadali ang prosesong ito. Oo, dahil ang formation ay mabagal, hindi komportable, at laging nangangailangan ng relasyon. Hindi ito isang event na matatapos sa loob ng ilang buwan na training. Hindi siya checklist. Hindi. Ito ay isang panghabang buhay na proseso. Ang problema ay gusto natin ng mabilis at nasusukat na resulta. Pero ang paghubog ng karakter at katatagan, hindi yun nasusukat sa spreadsheets. At dahil hindi ito madaling sukatin, madalas itong napapabayaan. At itong pagpapabayaan, dito na yata pumapasok yung pinakamabigat na bahagi para sa akin. Yung mga invisible weights. Ah, yan. Yung mga di nakikitang pabigat na dinadala ng mga misyonero. Kasi ang daling-daling tingnan ng isang misyonerong nahihirapan at isipin na mahina siguro ang pananampalataya niya. Yun agad yung judgment, no? Oo. O baka hindi talaga siya para dyan. Pero ipinapakita ng sources mo na mas malalim pa dyan ang problema. Tama. At ang mga problemang ito, hindi yan biglaan. Ang ginagamit na salita ay erosive. Parang tubig na dahan-dahang tumatapa sa bato hanggang sa gumuho ito. Dahan-dahan. Oo. Ang pag-alis sa field madalas ay hindi dahil sa isang malaking sakuna o event. Ito ay resulta ng pinagsama-samang maliliit at hindi nare-resolbang problema na nagiging chronic o palagian. At may pattern daw ito, parang hagdan pababa. So paano to nagsisimula? Hindi naman siguro biglaan yan, di ba? Na isang araw, ayaw ko na. Hindi talaga. Parang dahan-dahang pagguho. Ayon sa sources, madalas nagsisimula ito sa emotional exhaustion, pagkaubos ng emosyon. Pagkaubos. Isipin mo si Propeta Elias, pagkatapos ng pinakamalaki niyang tagumpay sa bundok Carmel. Oo, laban sa mga propeta ni Baal. Anong ginawa niya? Tumakbo siya at umupo sa ilalim ng puno at sinabing, kunin mo na ako, Lord. Pagod na pagod siya, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Ito ay signal na kailangan ng pahinga, hindi ito kasalanan. Pero kapag hindi ito napansin at na-address, Diyan na pumapasok yung sunod na baitang. at ito yung spiritual numbness o pamamanhid ng kaluluwa. Sinasabi rito na ito raw ay isang self-protection mechanism. Proteksyon. Kapag sobra ng sakit o pagod ang nararamdaman, ang ginagawa ng sistema natin ay maging manhid. Yung panalangin, dati personal na ugnayan, ngayon obligasyon na lang. Yung pagbabasa ng Biblia, parang checklist na lang. Parang robot na lang. Oo, parang ginagawa mo na lang yung mga galaw pero wala na yung puso. Nakakatakot to. Sobra.
At mula sa pamamanhid na yan, ang susunod na posibleng kahantungan ay cynicism. Yung pagiging mapangutya. Oo. Kapag yung mga kabiguan at pagkadismaya ay hindi mo napuproseso ng maayos, nagiging depensa mo ang maging cynical. Nagiging cynical ka na sa kultura, sa mga kasama mo sa team, sa sending church mo, o ang pinakamasaklap, maging sa sarili mong tawag. Grabe. Ito'y isang kalasag laban sa karagdagang sakit. Ang problema, habang pinoprotektahan ka nito sa sakit, pinapatay naman nito yung pag-asa mo. Grabe. Yung isolation disguised as independence, parang yan yung pinakamasakit pakinggan. Yan yung huli. Kasi yung kalakasan na ipinapakita niya, yun pala yung simptomas ng pinakamatinding problema. Ang lakas niyan tingnan sa labas, pero sa loob, nag-iisa na pala siya. At yan ang pinakatrahedya sa lahat, yung pang-apat na yugto. Isolation disguised as independence. Yung pag-iisa na nagkukunwaring katatagan. Nagkukunwari. Oo. Dahil sa takot na mahusgahan o baka isipin ng iba na mahina siya, itinatago na lang ng misyonero ang kanyang mga pinagdadaanan. Kaya ko to, sabi niya, ganito talaga sa misyon. Pero sa pag-iisa niya, lalo siyang lumulubog. Tragically, ang komunidad na dapat sanang sasalo sa kanya ay hindi nakakaalam dahil ang galing niyang magtago. At ang pinakamalakas na suntok sa lahat ng ito ay yung konklusyon ng sources mo, na ang burnout ay hindi lang personal na kabiguan. Ang tawag dito ay systemic oversight, isang pagkukulang ng buong komunidad na nagpadala. Ayon. So yung tanong, lumilipat, hindi na lang anong mali sa'yo, misyonero, kundi, teka, saan kami nagkulang bilang mga nagpadala sa'yo? Yan yung paradigm shift. Binabago nito ang buong usapan. Dahil kung ang problema ay sistemiko, hindi pwedeng personal lang din ang solusyon. Hindi pwede. Hindi pwedeng sabihin lang sa misyonero na mag-pray ka pa, magtiwala ka pa. Kailangan ng isang sistemikong solusyon na nagmula sa sending community. Kailangan ng pagbabago sa paraan ng pag-aalaga. Okay, so kung ang problema ay sistemiko at malalim, ano ayon yung practical na solusyon na inilalatag ng mga materyales mo? Okay. Dito na yata pumapasok yung konsepto ng preventative coaching, yung paggabay na umiiwas sa problema bago pa man ito lumala. Oo, at may isang napaka-practical na tool na binabanggit dito. Ang monthly sustainability check-in. Check-in. Simple lang ang konsepto. Isang beses sa isang buwan, may nakascheduled na usapan ang misyonero at ang kanyang coach. At linawin natin, hindi ito performance review. Hindi ito para sa metrics. Hindi. Hindi ito para alamin kung namimit niya ba yung quota niya. Ang layunin nito ay alamin ang kalagayan ng kaluluwa. Isang ligtas na espasyo para maging totoo at vulnerable. At may 5 area itong tinitingnan. Sige, isa-isahin natin yan. Ano yung unang tinitingnan? Siguro yung spiritual side, no? Oo, yun ang una. Spiritual vitality. Buhay pa ba yung apoy sa loob? O parang baga na lang na namamatay? Kamusta na yung apoy? Oo. Kumusta yung personal na ugnayan sa Diyos? May joy pa ba? O puro tungkulin na lang? Pangalawa, emotional health. Ano yung mga nakakapagpagod na pasanin na hindi niya masabi sa iba? May mga frustrations ba, kalungkutan, o galit na kinikimkim lang? Tapos, syempre, mga relasyon. Kasi sa field, kasama mo palagi yung team mo at yun madalas ang source ng... Ng conflict. Yan ang pangatlo, relational strain. May mga tension ba sa team, sa pamilya, o sa mga lokal na kasama? Kasi ang hindi nare-resolban conflict, parang maliit na bato yan sa sapatos. Oo nga, no? Sa simula, kaya mong tiisin. Pero habang tumatagal ang lakad, susugatan ka niyan. Pang-apat, missional clarity. Malinaw pa ba yung layunin at direksyon? O dahil sa dami ng ginagawa, nagiging magulo na? Nawawala na yung why. Oo, nawawala na yung why. Nakakalito na kung ano ba talaga ang pinakamahalaga. At yung huli, na madalas nakakalimutan, yung katawan mismo. Sakto. Pang-5, physical rhythms. Paano ang tulog, pagkain, ehersisyo at yung sabat o araw ng pahinga? Nire-respeto ba yung mga limitasyon ng katawan? Kasi madalas, sa sobrang sigasig, inaabuso natin ang ating mga katawan sa ngalan ng ministry. Na para bang hindi sila galing sa Diyos. Eksakto. Kadiin dito, ang kapangyarihan daw ng check-in na ito ay hindi lang sa ganda ng mga tanong. Nasa faithful presence o tapat na presensya ng isang coach. Yun ang susi. Yung pakihamdam na may isang taong nakikinig,
nag-aalala, at kasama mo sa paglalakbay kahit mula sa malayo. Hindi siya yung magbibigay ng lahat ng sagot, pero siya yung magtatanong ng tamang tanong at magpapaalala sa yung hindi ka nag-iisa. At para mas maging epektibo pa ito, may isa pang napakagandang ideya ang mga source. Ang pagbuo ng isang coaching network mula sa mga retiradong misyonero. Wow! Inilarawan sila bilang isang untapped treasure, isang kayamanan na hindi pa natin lubusang nagagamit. Wow, yan ang isang brilliant na ideya. Bakit sila yung pinaka-qualified? Anong meron sa kanila na wala sa iba? Dahil dala nila yung karunungan na galing sa karanasan, yung tinatawag na scar tissue wisdom. Scar tissue wisdom. Ang ganda. Hindi ito matututunan sa libro o seminar. Sila yung mga taong nakaranas na ng matinding culture shock. Sila yung nakaranas na ng panghihina ng loob, ng conflict sa team, ng pagkadismaya. Nandun na sila. Alam nila kung ano ang pakiramdam. Hindi lang yung, I've been there. Ang kaya nilang sabihin kundi, I've survived that, and here's how God carried me through. Ang kanilang mga piklat ay nagiging mapa para sa mga nakababatang henerasyon. Parang Titus 2 model. Oo, ito yung modelo ng Titus 2 na isinasabuhay, kung saan ang mga nakatatanda ay sadyang gumagabay sa mga nakababata. Napakaklaro. Ang pinakamahalagang aral talaga sa lahat ng ito ay ang pagbabago ng pananaw. Mula sa basta na lang pagpapadala, kailangan nating lumipat tungo sa matalinong pag-aalaga. Tama. Mula sa paghanga lang sa paunang sigasig, tungo sa aktibong pagprotekta sa mga taong nagdadala lang sigasig na yon. Ang mensahe ay malinaw. Hindi sapat ang paunang pagsasanay kung walang patuloy na paghubog at pag-aalaga sa mismong field. At ang pangwakas na kaisipan na iniiwan sa iyo ng mga materyales na ito ay isang tanong na medyo hanga, nakakakaba. Sige. Ang tanong ay hindi na kung kailan ba ang mga misyonero ang coaching. Ang tunay na tanong ay ito, hanggang kailan natin kayang patuloy na umasa namang sa paunang sigasig ng isang tao na alam nating nauubos? Kung may paraan naman pala, Oo, kung ang pangmatagalang pagtitiyaga naman ay maaari palang sadyang linangin, alagaan at protektahan.